Minsan, sa mga lugar ng tao, napapadpad ang mga wildlife. Ingat ako. Kapag ganito ang nangyari, ano nga ba ang dapat gawin? Ay, ulo. Nang matapos na ang klase sa eskwelahang ito, may biglang pumasok raw sa classroom. Hindi estudyante, kundi isang Philippine Cobra. That week, biglang tumaas yung temperature, mabanas, mainit. Yung job order personnel namin na naka-assign sa area doon, sa taas, no? Nakita niya yung pagpasok ng snake, ng cobra, doon sa classroom. Kaya sa tulong ng mga nangangalaga ng ating kalikasan na City Environment and Natural Resource Office sa Sendro, na ilabas ang Philippine Cobra. Madalas mapadpad ang mga wildlife sa teritoryo ng mga tao. Gaya na lamang ng bisitahin ko ang isang rescue center sa Bataan. Dala-dala ng grupo ni Marby, staff ng City Veterinary Office, ang galon na ito. Pinuntahan po namin din. Bali po, tinignan nga namin, galing yung mga sawa sa creek po. Kaya chinek lang po namin. Bali po yung nanay, hindi namin mahuli dahil andun po sa loob ng creek. Pinuntahan ko ang lugar kung saan natagpuan ang nagkukumpulang mga sawa. Kwento ng may-ari ng bahay na si Judy. Mula nung isang mga ilang araw po, bali nag-surrender na po kami kay Kapitan ng 9. Oo nga, okay. Tapos, kahapon po, may sinorender na naman po kami ng siyam. 18 lahat. Opo, pera pa po yung hindi nahuhuli nung kapitbahay namin. Ano to, yung magkaka-size sila? Pare-parehong size? Yes po. Maghihiwalay o paano po? Hindi, kasi po, bali, first na siyam na po yun, bali sa CR. Ito po yung sa may salas na po. Okay. Yan. Yan, sa salas So po. hiwa-hiwalay po sila, no? Hiwalay po sila. Oo. Na-videohan nila yan, no? Isa-isa pala, isa nasa kisame. Ito, yung mga nahuli na, oh. Nahawakan na. Yung nakita dito ay mga python, wala pong kamandag yan. Ang lakas niyan, Inlingkis nga po, yun nga po. May iba pang natira dito sa loob. Meron pa po yan kasi marami po yan. Yung isang araw, di ba, na siya po yung baling nakakita na may malaki pa nga po sa loob. Kaso pumasok po doon sa butas na pinanggagalingan nila. Kahit may takot sa ahas, hindi raw nila sinaktan ang mga ito dahil naaawa rin sila. Napag-desisyon na lang nilang i-turn over ang mga ahas sa barangay. Sham! Nandito sila! Tita mo kung bakit? Kasi tapat ng banyo, mahumid. So dito na lang sila nagpumunta. Sabi ko, ahas talaga. Diretso-diretso po yun. Sa isang gabi siyam po. Siyam. Tapos nung nakarang gabi po, 4. Hindi po yung titira sa bahay ninyo. Kasi po, kaya wala na lang silang choice. Last choice na yung bahay nyo. At posible na rin po na may mga sawa po dito nakatira sa ilog ninyo kasi ang daming daga. Sila po nagkocontrol ng population ng daga ninyo. Naalarma ka, lalo na kung may bata, di ba? Pero ang isang ganung kalaking sawa, hindi po yan makakapatay. At agresibo ang mga batang sawa na nakuha sa banyo sa Bataan. Ingat ako. Tingnan mo, kahit maliliit yan, no, naagat sila. 2 months, 2 to 3 months ito ang age nito. And isang clutch sila eh. Sabay-sabayan nag-hatch. And then eventually naman lalayo na. Check natin kung may sugat. Yan. Okay yung mata. Okay. Oral cavity good. Titignan natin kung usually kasi pag nahampas sila, titignan mo kung gumagalaw, kung nakokontrol nila yung katawan nila. Kapag may area na hindi nila ginagalaw, most likely may fracture yon. Pag ganyan, nakikita mo pulupulupot. That's part of their assessment. Tiniest of them all, right?
Cute. So, siyam yung baby pythons natin dito na na-recover at tinurn over dito sa win. 68 yung pinakamaliit at 85 yung pinakamahaba. No? But almost around the same length. Dahil sa magandang kondisyon ng mga ahas ay napagdesisyonan ng mga taga-rescue center na i-release na rin sa wild. This is the best time for these young ones to be reintroduced to the wild kasi nga hindi pa masyado nahahandle, no? Wala pang nakukuhang ibang mga sakit. These guys don't need any rehabilitation. What they need is a natural space for them to live. Maging sa delikadong lugar, present din ang wildlife. Gaya ng bugkon na ito na nalaglag mula sa poste ng kuryente sa Matnog, Sorsogon. Para pong may pumutok sa poste, tapos bigla rin naman pong bumalik yung yung kuryente. Tapos parang nagkakagulo na sa labas. Tingin namin meron siyang parang daga, pero napakalaking daga. Nung tiningnan po namin, medyo sunog po yung kanyang mga whiskers niya, sunog po. Tapos parang nangihina po siya. Pinalayan na lang po namin, which is I think na parang mas maganda na po kaysa makuha po ng ibang tao upang karnihin. Ang ilang mga hayop ay sumusunod sa kanya-kanyang mga instinct sa paglipat ng kanilang pinuputahang lugar. Maaring ito ay dahil sa klima, pagkasira ng kanilang tirahan, paghahanap ng pagkain o kung ano-ano pa. Kapag nagawi sila sa lugar ng tao, huwag sasaktan at agad isurrender sa mga otoridad. Kung malakas naman at walang sugat, maaari na rin itong pakawalan sa wild upang hindi na mas lumala pa ang kondisyon ng hayop na naligaw sa teritoryo ng mga tao. Isang sugatan at nanghihinang Philippine Eagle ang na-rescue noong March 18 sa Apayao. Nakitaan siya ng 3 bala ng airgun sa katawan. Mai-release pa kaya sa wild ang haring ibon? Sa videong ito, nagpapahinga ang babaeng Philippine Eagle na si Nariha. Nililinis ng ibon ang kanyang katawan. Maya-maya pa, susubukan ng ibon na makalipad sa loob ng kanyang enclosure. Makikitang nagpapalakas pa lang si Nariha. Na-rescue kasi siya mula sa pagkakatrap sa kabundukan ng Apayao. Pinuntahan ko ang lugar kung saan nakita ang agilang si Nariha. Sa gubat daw noon si Ariel nang makita ang agila na natrap sa silo. May sugat sa paa at nangihina raw nang makita niya ito. Anong ginawa mo nung nakita mo? Sako ito. Nilagay nila sa sako, Dok. Nilagay nila doon sa kulungan. Ito raw ang unang beses na makakita ng Philippine Eagle ang mga residente rito. Bakit hindi mo siya pinakawalan nung araw na yun na nahuli sa trap? Tanda mo? Tamo bigado sikil na di piyan to petranan kam. Hindi daw niya pinakawalan, Dok, dahil may tama yung paa. May tama. Naawa. Oo, gusto niyang alagaan before na ikuan niya. Kasi alam niya na Philippine Eagle. Agad na rinespondehan ng DNR at Philippine Eagle Foundation ang agila. Kinuhanan siya ng blood sample at dito nalaman na isa siyang babae. Kaya siya pinangalanang Nariha Kabugaw, na ang ibig sabihin ay beautiful kabugaw. May brood patch o palatandaan din si Kabugaw na may inaalagaan siyang batang Philippine Eagle. Pagkatapos ang halos 1 buwan na rehabilitation, naging fit for release na si Kabugaw.
Isa sa trabaho namin ang tumulong sa pag-rescue ng mga wildlife in need. Pero ang tunay na layunin nito, maibalik ang hayop sa tunay nilang tirahan. Dito sa Baguio, may isang grupo ng mga estudyante na gumagawa ng rescue at release operation sa lugar. Ngayon sasamahan namin sila na mag-release ng na-rescue na brown rat snake. Okay, so nandito tayo ulit sa group ng mga vet students who are doing wildlife rescues. Balita ko meron naman kayo mga na-rescue ng mga brown rat snakes. Yes. And how long have you been caring for them? About 1 week na po yung isa and then longer, around 2 weeks or 3 weeks. It's already past 5 o'clock and we need to be fast dahil magdidilim na. We need to release itong mga brown rat snakes na ito. Into a safer place. The moment na na-feel niya na ito na yung kanyang habitat, mas nagiging aggressive na siya. Oh. Okay, you're free. Yun. Time to go. Amazing, ano? Alam niya kung saan ang punta niya. Papunta doon, hindi dito sa road kasi yung mga vibrations na yan. Isa, naririnig nila yan. Okay, go now. Nakuha raw ang 2 rat snake malapit sa lugar ng mga tao. Pero imbis na patayin, pinarescue sila ng mga residente. Non-venomous ang mga brown rat snake. Nakakatulong pa sila sa pagkontrol ng mga peste sa gubat tulad ng daga. Kaya mahalaga na ma-release sila sa wild. Samantala, sige pa. Wow! Philippine eagle. Makikita natin ito yung mga injury niya na natamo doon sa silo. Pero gumaling na ito. Nakita ko yung kanyang leg band, ano? Anong number siya? 73? 73. Ibig sabihin? So, meron tayong coding, Doc Nielsen, for all of our tagged eagles. So, unique yung code sa kanya. And then, blue leg band, binibigay sa mga female eagles natin sa right leg. And then, green leg bands naman for males sa left leg naman. Ito. Bago tuluying i-release sa wild, kailangan munang lagyan sinarihan ng transmitter. Paraan kasi ito para matrack siya. Meron silang na-observe dito na brood patch. So yung brood patch, nandito yan sa dibdib niya. Itong part na yan, pag hindi sila nag-incubate, maraming balahibo yan. Pero when they're starting to incubate their eggs or brood their chicks, importante na mawala ng feathers dyan para mag-generate ng heat. You know, when you feel it, it's very warm. Meron siyang sugat dito. Oh. Ito yung sa report na ginawa ng vet sa Lawag na merong entry ng bullet. Ito yung tinatawag na wing web. So yung kanyang left wing web is may tama. It's an old bullet wound. Digits are complete, they're intact. Walang fracture yung mga talons niya. The right eye, cornea looks clear. There are no scratches. There is no signs of injury. Meron siyang konting damage, probably from the enclosure. Kasi wild siya,
natural na minsan gusto nilang tumakas and susugatan yan. Pero very minor lang yan, ano? Kasama ang DNR at PEF, dadali namin si Naria sa kanyang release site. Masyadong mainit sa labas, kaya sa loob na siya ng sasakyan inilagay. Pagkatapos ng 10 minuto, narating na namin ang release site. Mag-o-observe muna yan. Sa wakas, nakauwi na si Nariha. Hindi na namin pinalagpas magsagawa ng Information Education Campaign o IEC sa mga residente dito sa lugar. Kayo ang magiging katulong niya. Pag hindi natin sinama ang komunidad, lahat ng conservation efforts ng gobyerno, ng mga conservationists, hindi magiging successful. We think it's possible na pwede nating i-reintroduce or translocate yung mga surplus birds, yun yung tawag namin sa kanila, mga unpaired, immature birds sa Mindanao. And you're right, we think na occupied na lahat ng mga suitable habitats sa Mindanao. And then may mga surplus birds na tayo. Interestingly, base din dun sa species distribution modeling na ginawa, may mga forest sa Luzon na we think are vacant na pwede tayo mag-translocate or mag-release ng mga eagles. So for instance, ang forest sa Subic, and then Bataan, Zambales, and Mount Banahaw, wala nang mga Philippine eagles found in these places. Ang endemic na Philippine eagle makikita sa Mindanao, Samar, Leyte at ibang parte ng Luzon. Sa ngayon, nasa 130 pairs pa ng haring ibon ang nasa Luzon. At pangatlo si Nariha sa mga nai-record ng sightings dito. Achievement para sa amin ang makapag-release ng wildlife. Pero ang totoong tagumpay ay kapag natutunan na ng tao na tulungan ang mga hayop na nangangailangan.